may double champion until nakuha ko yung 10 million solo. May nakita akong mga dalawang hats kanina, tapos binitaw natin, uniform yung kanilang style, vertical. Anong blood composition nun or history nun? Ang nakakatawa, nagsimula yan kasi sa accidental breed lang ba. Way back 2016, umanta ako ng Bacolod. Bumili ako ng trio. Kulang ako sa hats noon. Kini si Mark Anthony Balconcha, dayon kamo sa Thunderbird Game Farm. Mga master, kumusta? Hinaot okay ka? In today's episode, master, binyahin natin ang Liloan, Cebu. Kakausapin natin ang isang 10 million solo champion from Sabah, Malaysia and Cebu. Walang iba, bago nating kaibigan, si Sir Mark Balconcha. Good morning, sir. Good morning. Bati ka sa ating mga taga-subaybay. Kumusta mga kabirada master? Natakaroon sa Thunderbird Game Farm. Ako nagsimula ko dito sa as a Thunderbird Game Farm. It was 2015. Full time na yung same time katuwang ko sa sa gastos yung negosyo kong konti, yung agribet. Bakit Tan-Air? Actually, ang Tan-Air, ang origin niyan is sa yung may-ari ng lupa dito, mga Arcero Brothers. Sila yung ko noon, partner ko. Yung si Dandy Arcelo, Consial Andot Arcelo, Munsing Arcelo, Billy Arcelo. Yung papa nila, ang pangalan ng papa nila ay Tanner. Ginawa naming Tan-Air. Yung papa ko kasi from Malaysia. Actually kami, sa Malaysia pa kami doon. Nagmamahal kami. Yung area namin doon, mga 7 hectares yata yun. Mahal naman doon magkuha ng tao. Magpaseldo ka ng tao. Yun, kami magkakapatid, kami yung tumutulong na kasi 6 kami. At saka bawal ang sa doon, sa amin. Paano nyo naitaguyod yung hilig at passion ninyo doon sa isang lugar na bawal ang mga ganon? Doon sa amin, nag-raise kami ng ang alam ng mga tao, hindi pansa yun. Like pang lang, Konsumo. ulam, like pet, ganyan. Kahit spar nga, hindi kami pwede mag-spar nun. Kahit doon sa property, sa loob ng property, bawal. Okay lang kung walang makakita. Pero kapag may makakita, talagang bawal yun. Yung setup ba doon sa cording, kagaya ng setup dito sa Pilipinas? Yung cording namin doon, hindi kagaya dito, parang ang bongga dito, ang gara dito. Doon sa amin, yung cording namin doon, at saka yung mga tali namin, kami lang yung gumagawa kasi walang benta doon eh. Wala nagbebenta? Walang nagbebenta. Walang kagaya dito, sa isang banda, merong agribit, tapos lakad ka konti, agribit na naman. Doon walang agribit. Ang napaka-challenge doon, ikaw mismo ang gumawa ng feeds mo, like pang conditioning. Mayroon doon yung pellets lang, like tinatawag dito na crumble. Yun lang, at saka yung crack corn. Alam naman natin, ang mga Pinoy, science talaga. Scientist. No. Ang ginawa namin, bibili kami ng mga grains, kami na lang ang naghalo, at saka yung protein na ginagamit namin, yung dog food. Ano yung nakikita mong kaibahan ng sabon sa Malaysia at saka sabon dito sa atin sa Pilipinas? Ang sabon doon, illegal. Dito sa ating Pilipinas, legal. Pero meron yata sa part sa Malaysia ngayon, may legal na yung sa bandang Sarawak. Pero doon sa amin, sa bandang Sabah, until now, illegal yon. Doon sa amin, parang holiday ngayon. Sige, yung grupo mo, Birada Master, mag-ano ka mo ng 10 man. Kami dito din, Aminik, pupunta tayo sa bundok, doon tayo maglaro. Yung namin, nasa box lang yan lahat. Itong box number 1 ko, ang dito, 30 mil. Mystery box lang. Parang ganon. Sige, ano yung box number 6 mo? Laban sa box number 2, 30. Pag nilabas ko yung ko, malaki yung sa akin, yung sa iyo maliit. Hindi ka na pwede aatras. Talo ka na, obligado ka. Kaya dumating sa punto noon na gusto nila, yung
lang, malalaki lahat para lamang sila. Kaya pala, bumibili sila ng mga oversize Oversize. dito sa atin, Oo. sa Pilipinas. Is it safe to conclude na mas lamang ang Pinoy sa pag-aalaga the way na pag-raise natin sa ating mga alaga compared doon sa kanila? During my time doon, mas lamang talaga ang Pinoy. Kasi una, ang manok ng Pinoy medyo may mataas na klase. At saka yung mga gamot, yung mga Pinoy maraming alam. Kahit yung ang ginagamit noon namin yung vitamin sa manok is Parmaton lang eh. Kasi walang gamot talaga doon para pang manok. Kaya sa yung medyo matubig yung katawan or marunong kami eh. Ano talaga na tulad dito na talagang maselan yung conditioning. Yung achievement mo so far na hindi mo makakalimutan. Yung achievement ko, first achievement ko talaga na nung sa Tejero pa ako na Breeder of the Year ako, yun ang pinaka-first. The same time na kuha ko yung Back Breeder of the Year until nakuha ko yung 10 million solo. Before that, nag-champion din ako sa 7.5, 8 million, pero 7.5 ako. Yung 10 million solo mo, anong mga bloodlines na ginamit? Nandito pa rin hanggang ngayon? Oh, nandito pa. Anong mga bloodlines gamit mo? Yung pumpkin, yung gray, saka hats, at yung puti ko. May nakita akong mga dalawang hats kanina, tapos binitaw natin, uniform yung kanilang style, vertical. Anong blood composition nun? Or Ang nakakatawa, nagsimula yan kasi sa accidental breed lang ba? Way back 2016, pumunta ako ng Bacolod, bumili ako ng trio. Kulang ako sa hats noon. Pumunta ako sa Jag Game Farm kang Anthony Galino. Kumuha ako ng 3 klaseng hats, isang Gilmore, isang Blue Face, at saka yung Broodstag, High Action McLean. Pagdating namin dito sa Cebu, yung inahin, yung isa yung pulit ng itlog, pero wala akong purpose na sila yung imit ko. Kasi pabayaan na lang natin yan mag-itlog. Naka-itlog ng 7, napisa ang 5. Ang 3 lalaki, yung 2 babae. Yung 3 lalaki, may isang late maturing. kahit hats? Oh, late maturing siya talaga. Tinabi ko lang, yung 2, napakagaling. Nanalo. Walang sugat yung isa patay. Yung isa, ginawa kong picker. Noon sa Caloocan, 2016 yun, di ko makalimutan. Nag-champion ako ng 3 noon. Ginawa kong picker. Pagdating ko doon, sa Caloocan noon, may hak. Makati yung kamay natin. Pag yung picker, ko, nanalo. Ginawa kong picker. Champion ako, pero yung picker, kinabukasan. So, nag-iisa na lang siya. Yung late maturing? Until naglugod siya ng isang beses. Nispar ko. Galing na. Ang galing. Parang hindi hats. Hindi mo matamaan. Brainy. Ilag, vertical, power. Pagka 2 times sila naglugod, may isa na yung Boston, tawag namin dito, Lodi. Kasama siya sa seleksyon ko. Nakakuha ko ng ni Cesar Borromeo, yung Cecil Davis hats niya, sama sa line-up, at saka yung Lemon ko, at saka yung tinatawag ko na Lodi, Boston, at saka yung hat. Nag-champion ako, puro walang sutok na yun until now. Buhay pa yan. I think 9 years old na. Napakagaling, walang makakuha sa Style niya. Yan, ginawa ko siyang brood material dito sa farm. Yun ang tinatawag ko na Armalite. Kasi yung mga kaibigan ko, pag pumunta dito, saan yung Armalite mo? Ispar natin. Binansagan na lang namin na Armalite. Mga bullstag pa siya, multiple. Yung composition nun, hats talaga no? Hats. 4 na hats. Blue Face, High Action, McLean, at saka Gilmore. 4 na hats. Pero nung nakita ko kanina, parang hindi hats. May ilag tapos bumi-vertical. Nakita ko sa labas, merong kang tindahan agribit ba? Ang agribet, malaking tulong naman, lalo na nature natin, hilig. Medyo nakalamang ako dito sa ibang agribet. Yung iba, dito pumunta kasi siyempre, sabi lang, champion yan. Magtanong tayo, ano ang sikreto. Tips, ganyan. At the same time, yung mga baby pullets ko, iparapol ko sa kanila. Bigay sa mga customer. Customer. Taga Compostela, dito nga. Dito na rin ako bibili para. Para may at saka chance yung mga natin, yung mga gamot natin dito sa lalo sa manok, mga pangmanok, pangbaboy, etc. Medyo mas mura tayo dito. Anong pangalan ng agribit mo, Master? Tan-Air agribit. Tan-Air agribit sa Bahak. Liluan. Ano na lang yung advice mo sa mga batang breeder na may balak na pumasok sa ating hilig at saka yung mga nandito na rin sa ating hilig? Ako lang, sa advice ko sa mga baguhan, gustong kahit sino, ina-advise man do. Una, yung budget mo talaga. Huwag kang magsimula sa yung budget mo pang pamilya, mabawasan mo. Gawin mong negosyo, tulad ko. Parang ito rin yung livelihood. Yung mga premyo na nakukuha ko dito, parang mas malaki pa sa benta. Kaya
medyo hindi ako nagbebenta. Baka may gusto kang i-shout out, Master? Ay, shout out pala sa mga kabirada at saka mga fans sa Birada Master at saka kaibigan ko may ngayon sa amin ni Kalahuan si Jeken Kent Losernas at saka yung mga kaibigan ko sa abroad. Kumusta kayo dyan? Lalo na sa kaibigan ko na si Cesar Borromeo. Si Cesar Borromeo yung may-ari ng Boro Game Farm. Saka shout out din sa mentor ko si Noyjo Hombre, 5-star game farm nasa Panangban, Compostela. Shout out pala sa mga kaibigan ko dyan sa Malaysia. Apa kabar semua? Semoga kamu semua sehat saja di situ di Malaysia. Kabar baik. Kung sa man ito'y pasabot ito, Master. Ay, naot nga. Okay, mo Ayun mga Master, nakausap natin ang bago nating kaibigan. He is originally from Sabah, Malaysia. Of course, enjoying our passion dito sa atin sa Pilipinas. Particularly, kita nyo sa Aminik, Kalahuan, Minglanilla, Cebu. Walang iba kundi si Master Mark Balconcha. Na Saka, may ano pala, Birada Master. Salamat kayo, sir. Master, tagasa ka, Master. Tagasa ka. Tagubi. Tagubi. Na kay shout out mga taga Tagubi. Kumusta? Shout out lang ko sa akong mga kana ini pamilya dagang. Mga barkada.